Magandang araw muli sa inyong lahat mga kapatid, lalong-lalo na sa inyong mga anak ng Diyos na bagong nakapasok sa banal na karya ng ating dakilang Ama. Pagpapatuloy natin ang ating mga pag-aaral o yung mga aralin natin na nagmumula sa mga mana ng kapayagan na aking itinuro, ipinangaral at ibinahagi sa lahat ng anak ng Diyos sa buong sanlibutan mula't mula pa noong mga unang panahon na ito'y napakinggan. At ngayon, inuulit ko ito sapagkat gusto kong kayo ay mapanatili sa ganong katayuan ng karunungan, ng kaalaman, at ng mga pag-unawa sa lahat ng mga kalooban ng ating dakilang Ama, lalong-lalo na sa pagpapalalim natin upang tayo ay lumakas na lalo sa ating pananampalatayang sumunod sa kanyang dakilang kalooban mula nang tayo ay nangagsisi, nabautismuhan, dumaan sa tubig ng bautismo at ngayon ay dumadaan sa apoy ng kapagsubukan upang tayo talaga mapatibay, mapalakas at lalong magniningas ang ating paglilingkod nang dahil sa tayo ay lumalago sa kaalaman na nanggagaling sa Kanya. Sa mga sandaling ito, ang ating aralin ng mana ng kapayagan ay patungkol sa tinatawag na essence of God o yung pagiging Diyos ng ating Diyos. Kung ano ito, mga kapatid. At marami ang mga naliwanagan na rito sapagkat maliwanag naman na ang batayan ng ating mga kaligtasan ay walang iba kundi ang mga salita niya ayon sa Juan 12:48 at sa Juan 5:39. Manaliksik sa mga banal na kasulatan at ito'y ating tanggapin. Huwag nating kalimutan ito'y panghawakan sapagkat ito ang batayan ng ating paghatol, paghukom at ng ating kaligtasan sa huling mga araw na ito. So, magpapasimula tayo mga kapatid ngayon sa tinatawag na essence of God o yung pagiging Diyos ng ating Diyos. Sa Father, Pastor, ito po yung mga tanong na para sa ating topic po ngayon, Pastor. Matapang niyo pong itinuturo ang tungkol sa Holy One dahil ito po ang tunay na diwa o essence ng Diyos. Ilan po ba talaga ang Diyos, Pastor? Bakit may nagtuturo na 3, 2, o marami ang Diyos? Ngayon, ang isa sa mga panlilinlang na itinuro sa atin ay ang doktrinang tatlong Diyos, ang Trinity Doctrine. Itinuturo ng churches na may co-equal, pantay sa isa't isa, co-distinct, may pagkakaiba at pagkakaiwalay na pagkatao ang Diyos. Tinutukoy nila ito, Diyos Ama ay Diyos na at ang Diyos na Espiritu ay Diyos din at ito'y nagkakahiwalay at gumawa sila ng tatlong Diyos mula sa isa. Tinawag nila itong Triune God. O ganoon pa man, ang doktrina, itong doktrina ito, kahit ang salitang Trinity, ay wala sa banal na kasulatan. So ito'y kahaka ng tao, nagmula ito sa 325 AD sa Nicene Council, na itinalaga ni Athanasius, pero ito ay sa udyok ni Constantino, isang paganong emperador, upang mapagisa ang Roma ng mga panahong yon, sapagkat ang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi naniniwala sa emperor worship. Kaya silang naging tinik sa mga panahong yon sa imperyo ng Roma. Kaya gumawa ng isang napakatalinong pamamaraan itong si Constantino upang mapagisa niya ang mga tao sa bayan ng imperyo ng Roma. At ito nga, minungkahi niya kay Athanasius na ito ang kanyang gagawin at pinalitan ng Holy One at ito'y ginawang Holy Three upang mapag-isa yung nananamba sa maramihang Diyos at yung nagsasamba sa iisang Diyos lamang. Ngunit ito'y ating itutuwid sapagkat ito'y binaluktot, pinanghahawakan ng lahat ng marami ngayon na wala silang kaalam-alam na sila pala ay naging antikristo na sila pala'y sumalungat na sa mga sinasabi ng Ama. Katakot-takot, mga kapatid, ang magiging parusa ng mga gumagawa nito
sila'y mahuhulog na mga laban kay Kristo, laban sa mga salita ng Diyos na binabaluktot, hindi lang binaluktot, pinalitan, tinabunan, tinakpan, at pinalitan ng bagong, walang iba kundi ang nanggagaling sa kanilang salungat sa tinuturo ng banal na aklat na siyang batayan ng ating kaligtasan. Bakit mahalaga ito? Basahin natin ang pangalawang Tesalonica, Kapitulo 10, Kapitulo 2, versikulo 10 hanggang 11. Ganito ang sinasabi. Opo, Pastor, sa pangalawang Tesalonica 2, 10 hanggang 11. At may buong daya ng kalikuan sa nangagpapahamak sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y magligtas. At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Ito yung kapahamakan ng mga kahit alam na nilang katotohanan ay hindi pa nila gustong tanggapin. Ang gagawin ng Diyos, ipadadala sa kanila ng Diyos ang espiritu ng kamalian, yung paggawa ng kamalian upang magsipaniwala talaga sila sa kasinungalingan. Kasi kung ayaw mong tanggapin ng katotohanan, itutulak ka na lang ng Diyos doon sa gusto mo na kasinungalingan. Ipadadala na lang niya ang espiritu ng kasinungalingan at ito'y iyong panghahawakan at ito ay iyong paniniwalaan. Yun ang mahirap. Ngunit tayong mga nagmamahal at gustong tumungtong sa katotohanan, tayo na may pinapatubayan ng Ama na makita natin talagang katotohanan tulad ninyo ngayon, bago kayong nabautismo. Ang Amang makapangyarihan, mahal na mahal kayo. Kaya pinadalang kayo ng isang tunay na anak ng Diyos na magsasalita ng totoo sa inyo, na kung ano ang liko, itutuwid, kung ano ang baluktot, aayusin, at kung ano ang hindi tama, itatama natin. Ito na nga ngayon. Tama ba itong Holy Trinity na pagtuturo? Makikita natin sa banal na kasulatan, hindi lang sa ito'y hindi tama. Ito'y mali at ito ay salungat pa sa sinabi ng ating mga salita ng Diyos nating mapapag-aralan mula sa Old and New Testament hanggang ngayon. Kahit isang talata, wala kang mababasang Holy Trinity. Pero napakarami ng tinuturong Holy One sapagkat yan ang tunay na pagtuturo na dapat balikan ng tao. Tingnan natin mga kapatid ang Deuteronomio, Kapitulo 6, versikulo 4. Ganito ang sinasabi. O Pastor, sa Deuteronomio 6, versikulo 4. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Dinggin mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Ang Santiago 2.19 naman, ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa, ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig. Tingnan ninyo, pati demonyo, kasi mga anghel din yan eh. Hindi sila naniniwalang tatluan Diyos. Galing sila doon dahil sila ginawa rin ng Diyos. Mga anghel sila noon, alam nila yon. Ngayon, mga kapatid, maliwanag ang Santiago 2.19. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay isa. Thou believest that there is one God, thou doest well. Mabuti ba kung ikaw ay sumasampalataya may isang Diyos? Mabuti ang iyong ginagawa. Kung tatlo na ang iyong paniniwala, masama ang iyong ginagawa. Maraming mga bersikulo sa banal na kasulatan na nagpapatunay na mayroong isang pagtuturo o aral. Yan ay ang Holy One. Napakarami po. Tingnan natin sa ating mga talata dito sa Marcos 1.24, Isaias 2.11, mga awit 89.18, Isaiah 41.16, Isaiah 43.15, Isaiah 30.15, Isaiah 12.6, Lucas 4.34, Isaiah 47.4, Isaiah 37.20, ang mga hari, Kapitulo 19, versikulo 22, Isaiah, Kapitulo 48, versikulo 17, Isaiah 43.3, Psalms 71.22, Jeremiah 50, verse 29, Isaiah 16.4, Psalms 78.4,
Isaiah 17:7, Isaiah 1:4, Isaiah 41:14, Isaiah 41:20, Isaiah 5:24, Isaiah 54:5, Isaiah 43:14, Isaiah 10:20, Isaiah 29:19, Isaiah 30:11, Isaiah 45:5, Isaiah 31:1, Isaiah 49:7, Isaiah 55:5, Isaiah 60 verse 9, Jeremiah chapter 51 verse 5, James chapter 2 verse 19, Jeremiah chapter 50 verse 34, Deuteronomy 32:39, Ephesians chapter 4 verse 6, marami pang iba mga kapatid. Hindi na yata mabilang natin ang nagtuturo sa batayan ng ating kaligtasan na ang Biblia na ang Holy One ay naririyan. Pero isa mang bersikulo ng Holy Three ay wala riyan. Paano natin panghahawakan ang wala? Paano natin itatayo ang wala? Paano natin dedepensahan ang wala? Pagka wala riyan, itinuro mo, gumawa ka ng sarili mong katwiran, salungat sa salungat sa sinabi ng Diyos, hindi ka lang antikristo. Bulaan ka pa pagkatapos binaluktot, pinalitan, tinakpan, tinabunan mo ang mga salita ng Diyos. Ang parusa niyan ay ang kamatayang walang hanggan doon sa kaibuturan ng impyerno. O kapahamakan po yun, panlilin lang yun. Lalang ni Satanas yun upang kayo ay talagang mga pahamak. Maraming salamat po, Pastor. Pangalawang tanong po, bilang Diyos, ano naman po ang mga katangian o attributes ng Diyos, Pastor? Maraming attributes ang Diyos, no? Marami siyang katangian. Marami siyang manifestation. Hindi lang isa, napakarami. Nagpahayag nga siya bilang Ama, nagpahayag siya bilang Anak, nagpahayag siya bilang Espiritu Santo. Sa Isaiah Kapitulo 9, versikulo 6, napakarami niyang katangian dyan. Tingnan naman ninyo ang Deuteronomy Kapitulo 32, versikulo 17. Ganito naman ang sinasabi. Opo, Pastor, sa Jeremias 32, versikulo 17. Panginoon Diyos, narito, iyong ginawa ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong malaking kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong unat na kamay, walang bagay na totoong napakahirap sa iyo. Walang bagay na totoong napakahirap sa iyo. Mahirap ba siyang maging ama, at the same time anak? Magawa nga ng tao yan . Kayong mga nanonood sa akin ngayon, mga anak ng Diyos, may mga tatay kayo. Sa tatay nyo, kayo ay anak niya. Ngayon, kayo, may mga anak din. Di ba tatay din kayo? Anak kayo, at the same time, tatay kayo. At the same time, asawa kayo. At the same time, engineer kayo. At the same time, kung ano yung profession mo. Puro yon ay mga papel mo sa buhay. Pero hindi kada papel isang personahe mo o isang tao na gumaganap na bawat isang papel mo. Iba yung gumaganap bilang ama, iba yung gumaganap bilang anak. Hindi ganon, isang tao ka lang. Pagdating doon sa bahay ng tatay mo, ikaw ay anak. Pagdating mo sa bahay mo, ikaw ay tatay. Pagdating ng asawa mo, ikaw ay asawa niya. Pagdating sa profession mo, ikaw ay engineer ba o abogado o kung ano ka riyan, gaganapin mo yung papel na yon. Kung magagawa ng tao yan, lalo na ang Diyos. Siya ay makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ay sumasa lahat ng dako. Siya ay omnipotent, magagawa niya lahat ng bagay. Siya ay omnipresent o sumasa lahat ng dako at the same time. Basahin natin ang Jeremiah 23:23 hanggang 24. Ito naman ang sinasabi. Opo, Pastor, sa Jeremias 23 hanggang 24. Ako bagay Diyos lamang sa malapit, sabi ng Panginoon, at hindi Diyos sa malayo. May makapagkukubli bagang sino man sa mga lihim na dako na hindi ko makikita siya. Sabi ng Panginoon, hindi baga pinupuno ko ang langit at ang lupa? Sabi ng Panginoon. Yan ang kapangyarihan niya. Omnipresent. May makapagkukubli bagang sino man sa mga lihim na dako na hindi ko makikita siya. Sabi ng Panginoon. Hindi baga pinupuno ko ang langit at ang lupa. Sabi ng Panginoon. Pero yung kapangyarihan niyang yan, He can be in any place at the same time. Or He can be at any place at the same time. Omnipresent. Kahit saan, nandoon siya. Nandito siya sa Pilipinas at the same time.
nasa Amerika siya, at the same time, nasa buong sanlibutan, at the same time, nasa langit siya, di ba? Ang Diyos ay Diyos na nakakaalam sa lahat ng bagay, omniscient. Ang Proverbs 15:3, ito ang sinasabi. Opo, Pastor, sa Kawikaan 15, versikulo 3. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako na nagbabantay sa masama at sa mabuti. Ang mata ng Panginoon ay nasa lahat ng dako na nagbabantay sa masama at sa mabuti. So ito yung mga katangian niya, no? Lahat nandito na sa kanya, kapangyarihan, sumasa lahat siyang dako at the same time, at alam niya ang lahat ng mga bagay. So, ano man ay magagawa niya, walang imposible sa kanya. Hindi na nga siya magiging Diyos na tagala lang natin kung may mahirap pa na bagay sa kanya. Ngayon, yun lamang pagiging ama niya at anak niya ay hindi niyo masosolve. Sinabi na nga niya, ako at ang ama ay iisa. Ang essence of God, Espiritu siya, may salita siya. So, pasimula ang berbo kasama ng Diyos at ang berbo ay Diyos. Siya rin yun. Ako, ang salita ko at ako ay iisa. Nakikita ninyo ako sa TV ngayon. Wala naman ako diyan sa personal. Ang personal ko, nandito kung saan ako sa Davao. Pero nag-uusap ako sa inyo. Kung yung TV na yan makakapagsalita lamang, tatanungin mo kung sino ka, sasabihin ko sa iyo, ako at yung nando doon sa Davao City ay iisa. Salita ko ang naririnig ninyo. Kung tao magagawa niya yan, lalo na ang Diyos. Kasi ang Diyos ganoon. Espiritu siya, hindi nakikita, pero may salita siya. Hindi rin nakikita, ngunit naririnig. Ngunit nang nagkatawang-tawang anak, ang word, ang berbo, makikita mo na, mahihipo mo na, makikita mo na siya, matatanganan na, mahahawakan mo na siya. Sapagkat siya ang berbong nagkatawang tao. Pastor, pangatlong tanong po, paano po naging isa ang titulong Ama, Anak at Banal na Espiritu kung iba't iba naman po ang kanilang katungkulan o gampanin sa Godhead, Pastor? Well, iisa lang talaga yon. Kasi ang Ama, Anak at ang Banal na Espiritu, iba-iba ang kanilang mga papel. Pero iisang Diyos yun, tulad ng ipinaliwanag ko kanina. Ang Ama, Anak at ang Banal na Espiritu ay isa. Kung tamang doktrina ng Trinity, na gayon ang mga salita ng Ama na nagsasabing nang sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, ay dapat naging na sila inyong bautismuhan sa mga pangalan ng Ama. Ganito sana ang gagawin natin. Kung sila pa ay tatlong talaga, hindi singular ang lilitaw na pangalan. Noong iniutos niyang Matthew 28:19 na bautismuhan ang lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Kung tatlo pa yan, magkakahiwalay, di sinabi niyang bautismuhan sa mga pangalan ng Anak, ng Ama, ng Espiritu Santo. Pangalan, iisa lang. Iyon ay may kinalaman din sa Isaias, Kapitulo 9, versikulo 6. Basahin nga natin ang Isaiah 9:6. Ito naman ang ating mababasa dyan sa mga talatang yan na siyang kasama ng Mateo 28:19. Opo, Pastor, sa Isaiah 9, versikulo 6. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha. Ang kanyang pangalan, no? Itong batang itong ipanganganak, itong lalaking ibibigay, may singular na pangalan. Sino ito? Prophecy ito patungkol kay Jesus Christ na ating dakilang Ama. Ang kanyang pangalan, iisang pangalan. Ang Ama, hindi naman pangalan yan. Ang Anak, hindi naman pangalan yan. Ang Espiritu Santo, hindi pangalan, puro mga titulo yan. Ano ang pangalan ng Ama? Anong pangalan ng Anak, ng Espiritu? Yun ang ating hanapin. Ito ang magiging solusyon nun. Isaiah 9:6, hindi nagkakasalungatan ang banal na kasulatan. Ang utak ng taong gumawa ng Trinity ang salungat. Pero ang banal na kasulatan, harmonious, nagkakaisa. Tingnan ninyo, ang kanyang pangalan, pagpatuloy, Ay tatawaging kamangha-mangha, tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, tagapayo, makapangyarihang Diyos, makapangyarihang Diyos,
walang hanggang Ama, Walang hanggang Ama. Ang anak na ibibigay ang kanyang pangalan, tatawaging makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama. Pangulo ng Kapayapaan. Pangulo ng Kapayapaan. 5 titulo niya riyan. Tagapayo, kamangha-mangha, makapangyarihang Diyos, walang katapusang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Puro iba-ibang role yun, pero iisa lang siya. Papel niyang lahat yun. Yun ang kanyang mga titulo. Isa ron ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Ngayon, lumitaw din ang pangalang itong nag-iisa nung ang mga apostoles na kanyang sinugo ay nagpasimula ng magbautismo ayon sa kanyang iniutos sa Mateo 28:19 na magbautismo sila sa pangalan. Ano yung pangalang lumitaw, mga kapatid? Isang pangalan. Ano yon? Ayon sa Isaiah 9:6 na maraming titulo, ito rin ang pangalang lumitaw ngayon dito sa Mga Gawa 2:38. Basahin natin. Opo, Pastor, sa mga Gawa 2:38. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Maliwanag na lumitaw na ang pangalan dito. Hindi na ito titulo, pangalan na talaga ito. Sabi ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Anong pangalan? Isang pangalan. Ano yon? Pangalan ni Jesus Christ. Pangalan ng batang ipanganganak. Pangalan ng lalaking ibibigay. Ang pangalan ngayon lumitaw na, si Jesus Christ. Maraming titulo si Jesus Christ. Tandaan natin, ito ang ganap na diwa ng Diyos. Ama siya sa creation, sa paggawa, anak siya sa redemption, sa pagligtas, banal na Espiritu sa regeneration o sa pagbabago ng tao. So, ito yung mga titulo na napakarami. Hindi lang ito, marami pa siyang titulo. Siyang asin, siyang liwanag, siyang pintuan, siya ang daan, siyang kaligtasan. Itong lahat puro titulo ng Amang makapangyarihan. Pero ilan siya? Isa. Ilan ang kanyang pangalan? Isa. Kaya tama yung Holy One, hindi ang Holy Three. Pati ang interpretasyon ng Holy Three. Interpretasyong makatao yan. Ginawa lang nila yan upang palitan ang katuwiran ng Diyos. Mapalitan ng sa kanilang katuwiran. May tayo ang sa kanila. Sinacrifice pa ang mga salita ng Diyos. Pagkatapos, hinahawakan ng Biblia. Kala mo tunay, hindi pala. Sa Father Pastor, nasagot niyo po ninyo tungkol sa titulo. Ang pang-apat na tanong po natin, ang mga naniniwala po sa Trinity, meron din po silang basihan, tatlo po ang Diyos. Gaya na po ng pagbautismo ng ating Panginoong Hesukristo, na magkaibang manifestasyon po, ang Espiritu ng Diyos ay tinutumbas nila bilang tatlong persona, Pastor. Bawat titulo, hindi persona yan. Yan ay papel, role. Diro mo, bilang ama, nung ginaganap niya ang kanyang pagiging ama, ay kamangha-mangha din naman siya. Nung ginaganap niya yung makapangyarihang Diyos niya, siya rin yung amang walang katapusan. Siya rin ang tagapayo, siya rin ang makapangyarihang Diyos, siya rin ang walang hanggang ama, siya rin ang Pangulo ng Kapayapaan. Ang bawat isa ay titulo. Ito ang mga katangian ng Ama. Hindi bawat papel, hindi bawat titulo ay isang tao. Kung gaganunin mo ang prinsipyo ng interpretasyon tulad ng ginawa ng mga nagkamaling ito, di sa Isaiah 9:6, 5 siya. Di sa Matthew 28:19, 3 siya. Ano pa ang madadagdag kong titulo riyan? Isang tao na naman yon. O dumarami ang Diyos ninyo. Bumabalik kayo sa espiritu ng mga pagano. Salungat kayo sa mga sinabi ng banal na kasulatan. Biro ninyo, mantakin ninyo mga kapatid, tingnan ninyo ang mga katotohanan ng naniriyan. Ang Isaiah 9:6, napakaliwanag niyan. Isang sanggol ang ipanganganak. Isang bata ipanganganak. Isang lalaki ang ibibigay. Siya rin yun, nang siya'y lumago at lumaki na. Ngayon, ang kanyang pangalang, Jesucristo, ay tatawaging Amang makapangyarihan, Amang walang katapusan,
Diyos na makapangyarihan. Yun lang, sapat na para magkaroon ng liwanag ang mga pag-iisip ng mga ito. Pero dahil pinasimulan nila ang kamalian, kahit pinagpapatuloy nilang kamalian, kahit nakita nilang may nagsasalita ng katotohanan, pagka ganun kayo, anong gagawin ng Diyos? Itutulak na niya kayo sa kabuhungan ninyo na hindi kayo tatanggap ng katotohanan, ipadadala na niya ngayon ang espiritu ng kasinungalingan para iyon ang paniwalaan ng hindi tama. Yan ang kapahamakan na matatanggap ng mga hindi tumatanggap ng katotohanan. Nagkamali na, itinuwid na, ayaw pantanggapin, itutulak ka na ngayon at ibubulid sa gusto mong puntahan ng kasinungalingan na siyang panghahawakan mo, na siya na rin ikakapahamak mo. Pastor, ano naman po explanation tungkol sa bautismo ng Panginoong Hesukristo kung saan may tatlo pong manifestations, Pastor, ng Espiritu ng Diyos? Tatlong Diyos po ba ito, Pastor? Itong nakikita at naririnig na kapayagan ng Diyos, audible and visible manifestation of God, ginawa nilang tatlo ito upang kanila talagang itayo ang maling paniniwala, maling turo, maling aral, maling doktrina. Ang nakikita dito, yung mga kapahayagan ng Diyos na audible and visible, ginawa nilang tatlo. Mga tagataguyod ng Trinitarian na ginagamit ang Matthew 3:16-17 ay ang nag-aangkin ng mga maling turong ito. Ating itutuwid dito kung babasahin natin ang Mateo 3:16-17. Ganito naman ang sinasabi rito. Opo, Pastor, sa Mateo 3:16-17. At nang mabautismohan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati, at lumalapag sa kanya, at narito, ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak, na siya kong lubos na kinalulugdan. Kung minsan, ginagamit pa nila itong mga kasulatan na ito na hindi nila nauunawaan upang itayo ang maling aral o doktrina ng tatlong Diyos. Ito ba ay nagpapatotoo ang tatlong Diyos? Mali, mga kapatid. Ito'y nagpapatotoo talagang isa lang ang Diyos. Makita niyo rito, sinabi rito, nang babautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit. Nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. At narito ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabing, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Pinag-aralan natin kanina, omnipresent siya, kahit saan naroroon siya. Omniscient siya, makapangyarihan siya. Omnipresent, kahit saan naroon siya. Itong lahat magagawa niya at the same time, nasa langit siya, at the same time, nandito. Sinabi na nga niya sa Juan 14, versikulo 6, doon, 8, doon kay Felipe, inahanap ang Ama. Ito talagang literal ito, na gusto ni Felipe na makita ang Ama. Pakita mo sa amin ng Ama, sabi niya, ito'y sapat na sa amin. Sumagot si Jesus, Felipe, kaya tagal na kitang kasama, hindi mo pa pala ako kilala. Ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Bakit sinasabi mong ipakita sa amin ng Ama? Hindi mo baga nalalaman ng mga sinasabi ko, sinasalita ko, ay hindi nagmumula sa akin, kundi sa Amang nananahan sa loob ko? Biro niyo yun, mga kapatid. Kung yan ay sasalungotin mo, gagawin mong tatlo, nagkakamali ang iyong aral at turo, tulad ng pagkakamali ng Trinity. Sinabi na nga ng anak, ako at ang Ama ay iisa. Pwedeng nasa katawan siya, pwede siyang nasa labas, pwedeng nasa lahat ng dako, pwede siyang magparinig ng boses. Hindi naman persona yon, tinig yon. Yung parang kalapati, hindi naman sinabing Espiritu ng Diyos, ay kalapati, parang kalapati, nakita. Ano ito? Yan ang visible at audible manifestation ng Diyos na maaari niyang maipakita at the same time. Para bang yung nagpapaandar ka ng sasakyan. Pag yung sasakyan mo umandar, may tunog ng makina, may usok ang tambutso. Visible and audible manifestation na may isang makina.
Ibig sabihin, ang umuusok, ibang makina. Ang tumutunog, ibang makina. Hindi tama yun. Dito, ganun din ang Diyos. Mahirap ba sa Diyos na mag-manifest siya at the same time, 3 beses? Audible and visible manifestation. Pareho din kay Moses. May nakita siyang nagliliyab na maliit na punong kahoy. Lumapit siya. May tinig na narinig siya mula doon sa puno at sinabing, huwag kang lumapit. Alisin mo ang panyapak mo sapagkat itong lupang tinatapakan mo ay banal na lupa. Nakita ni Moses doon, audible and visible. Naririnig at nakikita, nakapahayagan ng Diyos. Dito sa Mateo 3:16 hanggang 17, makikita mo rito ang nakikita at ang mga naririnig na manifestasyon o kapahayagan ng Diyos na makapangyarihan. So mga kapatid at mga anak ng Diyos na naririto ngayon sa ikalalalim ng ating mga pagkilala sa Kanya, kaalaman, karunungan, pagkakilala, pagkaunawa ng Kanyang mga banal na salita, makikita natin dito sa ating mumunting pag-aaral na napakarami pa ng dapat na aking ipahayag sa inyo. Pero itong mga ito ay magiging sapat upang makita ninyong ang pananampalatayang tatlo ang Diyos ay isang maling pananampalatayang mula sa isang bulaang Kristo, pinangaral ng isang bulaang propeta. Ito na nga ang binigay na babala sa atin ng ating makapangyarihang mag-ingat kayo sa mga bulaang Kristo, sa mga bulaang mga magtuturo, mga ngaral na magdadala sa inyo ng isang balita o magandang balitang hindi tulad ng dinala ng mga apostol ng ating Panginoon. Itakwil yan, sapagkat yan ay walang kabuluhan. Kahit pa daw sila, apostol o anghel, magdala ng isang magandang balitang iba na sa kanilang ipinangaral, ay matakwil. Yan ay sinabi niya sa Galatia 1:8 hanggang 9. Mahalaga ito mga kapatid na malaman natin, mapanghawakan natin, at ito'y ating isulong ang katotohanan na natin ang natanggap upang ang mga baluktot ay maituwid at ang mga liko ay maging tama at ang kamalian ay maging katotohanan. Ito na nga ang hinirang na anak pinadala upang lahat ng mga anak na tulad ninyo ay maituwid at madala sa tunay na landas ng katotohanan. Hanggang sa muli nating pagkikita at sa muli nating pag-aaral ng mga araling ito, ng mga katotohanan ng mga salita ng Diyos, kapayagang mana ng kapayagang aking ibinabahagi sa inyo, naway lumalim kayo, magpakalakas kayo, magpakatibay kayo sa kaalaman, sa karunungan, sa pagkakilala, pangunawa sa lahat ng kanyang dakilang kalooban. Ang pagpapala ng dakilang Ama ng ating Panginoong Kristo ay mapa sa ating lahat ngayon, sa araw na ito. Amen.